Sa pagpapatuloy, matapos makaalis ang kakaibang lalaki, ipinaalam ni Minghi kay Lu Yi, na ang lalaking iyon ay hindi kabilang sa Dragon Tooth Organization at mukhang isa ring infiltrator tulad nila. Hindi na nagulat pa si Lu Yi at sinabing maraming organisasyon ang sumusubok na iligtas si Professor Wulong, kabilang na ang mga organisasyong lihim na kumikilos. Sinabi ni Minghi na ang kakaibang lalaki na parang makina ng pagpatay ay nagbibigay sa kanya ng parehong kakaiba at pamilyar na pakiramdam. Sinabi ni Lu Yi na hindi na nila kailangan magtagal sa pag-iisip tungkol dito. Tinanong niya ang dalawa kung may nakalap na ba silang impormasyon. Sinabi ni Minghi kay Lu Yi na ang kanyang kapatid na babae ay nakulong sa safety shelter ng ikatlong palapag. Ipinaalala ni Lu Yi kay Minghi na ang kanilang pangunahing layunin ay hanapin si Professor Wulong. Ipinaliwanag naman ni Minghi na ang paghahanap sa kanyang kapatid ay hindi salungat sa kanilang layunin na hanapin si Professor Wulong, dahil kakailanganin nila ng isang taong pamilyar sa lugar upang hindi sila mahirapan sa kanilang paggalaw. Sinang-ayunan ni Lu Chen ang sinabi ni Minghi. Idinagdag pa niya na ang presensya ng mga bantay ng Dragon Tooth at iba pang organisasyon ay mas nagpapahirap sa kanilang paggalaw. Napagtanto ni Lu Yi na may punto ang dalawa, kaya pumayag siyang hanapin muna si Qin Yu. Sinabi niya sa dalawa na manatili lamang malapit sa kanya. Tumalon silang tatlo sa isang balkonahe at dumiretso patungo sa elevator. Nang makapasok sila sa elevator, sinabi ni Lu Yi na ang safety lock na dati nang naroon ay tila sinira ng Dragon Tooth Organization. Dahil wala nang ibang opsyon, nagpa siya ang tatlo na akyatin na lang ang ikatlong palapag. Dahil posibleng tambangan sila ng kakaibang lalaki, sinabi ni Lu Yi na siya ang mauuna. Ipinabatid ni Lu Yi sa dalawa na, ayon sa impormasyon mula sa itaas ng kanilang organisasyon, ang ikatlong palapag ay binubuo ng isang serye ng mga lihim na kwarto. Sinabi niya na kung gusto nilang makarating sa ikaapat na palapag, kailangan nilang hanapin ang isang lihim na metal room na may elevator papunta sa ikaapat na palapag. Idinagdag pa niyang ang paghahanap dito ay halos kasing hirap ng pagsira ng isang pambansang bank vault. Pagkarating nila sa ikatlong palapag, gulat sina Minghi at Lu Chen sa kanilang nakita. Nang makita nila ang mga bangkay na nagkalat sa paligid, hindi nila napigilan ang kanilang pagkagulat at hindi makapaniwalang napakaraming tao ang namatay doon. Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, sinabi ni Minghi kay Lu Yi na alam niya kung paano makarating sa lihim na kwarto. Itinuro niya ang isang direksyon at sinabing naroon iyon. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay, sinusundan ang landas na sinabi ni Zhao kay Minghi. Makalipas ang ilang sandali, biglang sinabi ng goddess kay Minghi na huminto muna. Sinabi nito kay Minghi na sa likod ng pader sa harapan nila ay may isang lihim na silid na mayroong isang bagay na mahalaga. Habang sinusuri ang pader, sinabi ni Minghi kina Lu Chen at Lu Yi na maghintay muna ng isang minuto. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ni Minghi na mabuksan ang lihim na pintuan. Tinanong siya ni Lu Chen kung paano niya nalaman na may pintuan doon, ngunit hindi sumagot si Minghi. Binuksan niya ang pintuan, at mas maraming bangkay ang bumungad sa kanila. Sinabi ni Minghi sa dalawa na maghintay sandali, dahil may isang bagay siyang kailangang kunin sa loob. Namangha ang goddess sa kanilang natagpuan, lalo na nang makita ang mga isomorphic crystals na purple fire at ashen lighting na may brilliant ramp. Tiwala ang goddess na makakapag-level up ng malaki si Minghi gamit ang mga kristal na iyon. Tinanong ni Lu Yi si Minghi kung bakit niya ginamit ang pagkakataong ito upang magnakaw mula sa astronomy team. Habang hawak ang snow stele at acid dust, ipinaliwanag ni Minghi na kailangan niya ang mga kristal para sa mga urgent na bagay. Sinabi niya kay Lu Yi na ang mga kristal na iyon ay makakatulong upang palakasin ang kanyang lakas at kakayahan. Paglabas nila sa silid, tinanong ni Lu Yi si Minghi kung paano niya nalaman na may lihim na silid doon. Sinabi ni Minghi kay Lu Yi na mayroon siyang kakaibang pang-amoy na nagbibigay sa kanya ng espesyal na sensitibidad sa mga isomorphic crystals. Sa kanilang paglalakbay, maraming landas ang kanilang nadaanan. Saglit na nag-isip si Minghi bago malaman kung aling daan ang dapat nilang tahakin. Matapos maglakad ng matagal, napunta sila sa isang dead end. Nagsimula ng pagdudahan ni Lu Yi ang kredibilidad ng impormasyong nakuha ni Minghi. Habang sinusubukang alalahanin ang mga tagubilin ni Zhao, hiniling ni Minghi kay Lu Yi na maghintay ng may pasensya.
Sinimulan ni Minghi na katukin ang pader, at matapos ang ilang sandali, sinabi niya na mukhang natagpuan na niya ang mekanismo. Ipinasok niya ang password, at nang matapos, biglang bumagsak papaloob ang buong pader, na nagdulot ng pagkabigla kay Lu Chen. Nang lumapit sila sa vault, agad nilang tinakpan ang kanilang mga ilong nang biglang napuno ng gas ang silid upang i-disinfect sila. Pagkatapos ng proseso ng pagdidisinfect, pinahit ni Minghi ang hawakan ng pintuan. Sinabi niya na naroon sa likod ng pintuang iyon ang safe room. Pagbukas ng vault, agad na sumilip si Minghi sa loob. Namangha siya sa kung gaano kaluwag ang silid. Nagulat ang mga tao sa loob ng silid nang makita nila ang pagbukas ng pinto. Habang karamihan sa kanila ay nagtatago sa takot, ang ilan naman ay agad na kumuha ng kanilang mga sandata at nagbantay. Nagtapang-tapangan si Zhu Shu at sinilip ang pinto. Nang makita niyang si Minghi iyon, agad niyang sinabi sa lahat na si Minghi ay kapatid ni Qin Yu. Agad na tinanong ni Minghi sina Kai Ting at Zhu Shu kung nakita ba nila ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa sila makasagot, isang babae ang biglang tumakbo papunta kay Minghi. Sinubukan ni Lu Chen na pigilan si Qin Yu sa pagyakap kay Minghi, ngunit huli na ang lahat. Napapout na lamang si Lu Chen habang nakatingin sa kanila, malinaw na makikita ang selos sa kanyang mukha. Sa nakaraan, sa gitna ng isang lungsod, nagbanggaan ang dalawang sasakyan. Napakalakas ng impact kaya nabasag ang mga bintana, at nagsimulang maglabas ng usok ang mga sasakyan. Ang mga tao sa kalye ay nagtipon upang tingnan ang dalawang maliliit na bata na naiwan matapos mamatay ang kanilang mga magulang sa aksidente. Sinabi nila na maraming kalsada ang maaaring tahakin, ngunit ang kaligtasan ang dapat na laging unahin. Sa ospital, isang pulis na may hawak na telepono ang nagsabing natapos na ang paunang investigasyon. Matapos marinig na ang ama ng batang lalaki ang lumampas sa pulang ilaw at naging sanhi ng aksidente, nagulat ang bata. Nanlaki ang kanyang mga mata habang blanko siyang nakatingin sa sahig, mariing nakasara ang kanyang kamao. Lumapit sa kanya ang isang babae. Sinabi ng babae sa bata na pareho na silang nawalan ng pamilya. Walang masabi ang bata at humingi lamang siya ng tawad sa babae. Sinabi naman ng babae na dapat niyang bayaran ang ginawa ng kanyang ama. Balik sa kasalukuyan, nang makapasok ang espesyal na unit na sila Minghi sa safe room, ngumiti si Minghi habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid na babae. Malambing na tinanong ni Qin Yu si Minghi kung bakit siya pumunta roon kahit alam niyang napakadelikado. Sinabi ni Minghi kay Qin Yu na siya na lamang ang natitira niyang pamilya, at masaya siyang ligtas ito. Upang matigil ang pag-aalala ni Qin Yu, sinabi ni Minghi na malakas na siya. Biglang tinanong ni Qin Yu si Minghi kung may nakasalubong ba siyang kakaiba sa kanyang pagpunta roon. Hindi alam ni Minghi kung ano ang tinutukoy ng kanyang kapatid kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Qin Yu na hindi niya tiyak kung ano ang mga iyon, ngunit parang mga halimaw. Dagdag pang sinabi ni Qin Yu, na may ilang miyembro ng kanilang grupo ang naging kakaiba rin, na parang nabawitch at kontrolado. Biglang sumabat si Lu Yi sa pag-uusap ng magkapatid. Hinimok niya si Qin Yu na dalhin sila kay Professor Wu Long. Isinantabi muna ni Minghi ang kanilang usapan tungkol sa kakaibang mga halimaw at tinanong si Qin Yu kung alam ba niya kung nasaan si Professor Wu Long. Biglang may isang lalaki na nagtanong kay Lu Yi kung sino siya. Ipinakita lamang ni Lu Yi ang kanyang badge at sinabi niyang naroon sila upang iligtas si Professor Wu Long. Lumabas na inaasahan na pala ng lalaki ang pagdating ni Lu Yi. Naiulat ng kasama ng lalaki kay Lu Yi na malamang ginamit na ng masasamang tao ang ibang paraan upang makarating sa ika-4 na palapag sa mga oras na iyon. Nang tanungin ni Lu Yi kung posible bang nasa kamay na ng mga kalaban si Professor Wu Long, sinabi ng lalaki na maaaring ganoon na nga. Sinabi ni Kai Ting kay Zhu Shu na dapat ay sabihin na niya ang lahat ng kanyang nalalaman dahil umabot na sa ganitong sitwasyon. Nagdalawang isip si Zhu Shu, ngunit nang sabihin ni Kai Ting na mapagkakatiwalaan ang vice leader ng Special Force, napilitan na siyang sumang-ayon. Lumapit si Zhu Shu kay Lu Yi at sinabi niyang alam niya kung paano makakarating sa ika-4 na palapag dahil isa siya sa mga miyembro ng astronomy team na responsable para sa mga safety precautions. Ibinunyag ni Zhu Shu na mayroong bionic helicopter sa ika-5 palapag ng gusali. Ipinaliwanag niya na ayon sa kanilang protocol, kung sakaling may mangyari sa astronomy team,
ang mga kaukulang tauhan ay dapat dalhin ang lahat ng mahahalagang dokumento sa helicopter upang makalikas. Naintindihan na ni Luyi na ang dahilan kung bakit na-trap sina Professor Wulong at ang iba pa sa ika-4 na palapag ay dahil nais nilang gamitin ang helicopter sa ika-5 palapag para makatakas. Inihayag ni Zhu Shu na ang ika-4 na palapag ay ang lokasyon ng pinakaligtas at pinakasekretong impormasyon ng astronomy team. Sinabi niyang nakatago roon ang napakaraming pananaliksik sa loob ng nakaraang 10 taon tungkol sa mga kalamidad. Dagdag pa niya, ayon sa kanilang mga haka-haka, ang grupong umaatake sa kanila ay hindi lamang sinusubukang hulihin si Professor Wulong, kundi sirain din ang napakahalagang library ng impormasyon na mahalaga para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tinanong ni Luyi si Zhu Shu kung bakit walang backup ang mga impormasyon. Ipinaliwanag ni Zhu Shu na walang paraan para may backup ang lahat ng iyon dahil hindi lang ito mga sanaysay at larawan. Sinabi niyang ang mga sample ng kalamidad na nakatago sa library, na nakolekta mula sa iba't ibang kalamidad sa mga nakaraang taon, ang pinakamahalaga. Nagsimulang maniwala si Luyi na ito ang dahilan kung bakit matindi ang laban ng mga tao mula sa Heavenly Sovereignty Organization para makapasok. Ipinahayag ni Lu Chen na anuman ang mangyari sa library, ang paghahanap kay Professor Wulong ang dapat nilang pangunahing layunin. Naalala ni Zhu Shu na noong umatake ang mga kalaban, si Professor Wulong at ang kanyang grupo ang unang nakarating doon. Sinabi niyang nais nilang dalhin ang mga mahahalagang sample ngunit hindi nila inasahan ang determinasyon ng kaaway na sirain ang lahat. Dahil nais nilang kumuha pa ng mas maraming sample, sila'y na-trap ng kalaban. Nang tanungin siya ni Minghi kung maaari ba niya silang gabayan papunta sa ika-4 na palapag, sinabi ni Zhu Shu na sumunod sa kanya si Minghi. Tumayo si Zhu Shu sa harap ng isang pader na may kakaibang disenyo. Kumatok siya sa pader ng ilang beses, at biglang bumukas ang isang bahagi nito, at lumitaw ang isang makina. Lumapit si Zhu Shu sa makina, at kinumpirma nito ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang iris scan. Pagkatapos nito, nagpasok siya ng password at in-scan ang kanyang fingerprint. Nang makumpirma ang lahat, inanunsyo ng makina na bubuksan na ang lagusan. Namangha ang lahat nang mapansin ang ilang linya na biglang lumitaw sa kisame. Laking gulat nila nang bumukas ang kisame at lumitaw ang isang lagusan. Napagtanto nilang iyon ang lagusan na papunta sa lihim na silid sa ika-4 na palapag. Natuwa si Kai Ting nang magsimulang umangat ang sahig papunta sa secret room ng ika-4 na palapag. Sinabi ni Zhu Shu na kung talagang gusto nilang makaalis sa lugar na iyon, ang pinakamabuting gawin ay kunin ang helicopter sa ika-5 palapag at tumakas. Habang papalapit sila sa ika-4 na palapag, narinig nila ang isang alarm na nagsasabing inaatake ang protective shield. Pagdating nila sa ika-4 na palapag, hindi nila mapigil ang mabahala. Nakita nila ang mga sirang bagay at ang ilang patay na calamity beast sa paligid ng protective shield. Sinabi ni Zhu Shu na dahil hindi pa nasesira ang protective shield, malamang na nasa loob pa si Professor Wulong. Nang sinabi ni Minghi na kailangan nilang iligtas si Professor Wulong, biglang may lumabas na matulis na spike mula sa dibdib ni Zhu Shu. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Shu habang nakatingin sa bagay na tumusok sa kanyang dibdib. Habang nakatusok ang matulis na kamay ni Kai Ting kay Zhu Shu, sinabi ni Kai Ting kay Zhu Shu na nalulungkot siya. Dagdag pa niya, na kahit naging parang magkapatid na sila sa loob ng napakaraming taon, hindi kailanman sinabi ni Zhu Shu kung paano makapasok sa ika-4 na palapag, gaano man karaming beses siyang magtanong. Ngunit, ilang salita lang ang kinailangan ni Minghi at ng kanyang grupo para paniwalaan sila ni Zhu Shu. Sumigaw si Qin Yu kay Kai Ting, hinihingi na ipaliwanag niya kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi sumagot si Kai Ting, sa halip, sinimulan niyang pilasin ang kanyang balat sa mukha. Nang matapos niyang pilasin ang kanyang balat, idineklara niya na papatayin niya ang lahat ng tao roon. Masaya niyang sinabi na sa wakas ay maaari na siyang pumatay ng walang pag-aalinlangan. Ang isang lalaki, na nakakita ng orihinal na anyo ni Kai Ting, ay hindi mapigil ang umatras. Nagtanong siya kung ano si Kai Ting. Ang lalaki sa likod ng natatakot na lalaki ay nagsabi na wala siyang kailangang malaman kung ano sila, sabay sinakal niya ang lalaki gamit ang kanyang dila. Sinabi ng halimaw na ang tanging kailangan lang niyang gawin ay mamatay ng tahimik.
Ilang segundo lang ang lumipas, at ang walang buhay na katawan ng natatakot na lalaki ay bumagsak ng mabigat sa sahig. Ang karamihan sa mga taong kasama ni Ming-Hi ay nagsimulang magpanik. Isang lalaki ang sumigaw, sinasabing huwag siyang lapitan ng kahit sino dahil hindi na siya nagtitiwala sa sinuman doon. Parehong tumingin ng may paghamak sina Kai-Ting at ang lalaki sa mga tao sa paligid nila. Nanginginig si Qin Yu habang tinatanong si Kai-Ting kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinabi ni Ming-Hi kay Qin Yu na ang nilalang sa harapan nila ay hindi na si Kai-Ting. Naging curious si Kai-Ting kung bakit napakakalmado ni Ming-Hi. Nagsalita ang mutated na lalaki, sinabi kay Kai-Ting na bago niya kainin si Ming-Hi at ang kanyang grupo, dapat muna siyang tulungan. Sinimulan ng mutated na lalaki na hampasin ang sahig gamit ang kanyang dila. Ilang sandali lang, nagsimulang mabasag ang sahig. Nang mabuo ang butas sa sahig, ibinaba ni Kai-Ting ang kanyang buntot sa loob ng butas. Nang hilahin niya ang kanyang buntot pataas, nakasabit na roon ang kakaibang lalaki. Tumawa ang lalaki habang binati si Ming-Hi at ang kanyang grupo. Nagulat si Luyi nang ma-realize niyang sinusundan pala sila ng kakaibang lalaki. Sinabi ng lalaki na, kasama ang dalawa niyang tauhan sa tabi niya, umaasa siyang mas magiging magalang si Luyi sa pakikipag-usap sa kanya sa pagkakataong iyon. Sinabi niya kay Luyi na kung hindi iyon mangyari, hindi siya mag-aatubiling patayin ito bago pa siya makagawa ng iba pang bagay. Mas lalong naging tensyonado ang paligid habang nagharap ang kakaibang lalaki at ang kanyang mga tauhan laban sa grupo ni Luyi. Kitang-kita sa ekspresyon ni Luyi na nahihirapan siyang gumawa ng desisyon. Biglang tumunog muli ang alarm, senyales na nasira na ang red shield. Matapos sabihin sa grupo ni Luyi na maswerte sila, mabilis na tumalon ang kakaibang lalaki papunta sa lugar kung saan naroon ang red shield. Napabuntong hininga ng ginhawa si Luyi. Sinabi niya na kung mag-isa lang ang kakaibang lalaki, tiyak niyang kaya niya itong labanan ng mag-isa. Tinanong ni Lu Chen si Luyi kung ano talaga ang kakaibang lalaki at ang mga tauhan nito, habang mas lalo siyang nakumbinsi sa kanyang mga hinala. Sinabi ni Ming-Hi kay Lu Chen na ang kakaibang lalaki at ang mga tauhan nito ay mga parasitic demon seeds. Ipinaliwanag niya na nakita na niya ang mga ito sa Furong Town at may kakayahan silang kumapit sa tao tulad ng isang parasito, isang evolved calamity na kayang palitan ang orihinal na host at sipsipin ito. Nagtataka si Lu Chen kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng nakakatakot na calamity na hindi pa niya naririnig noon. Sinabi ni Luyi na hindi iyon ang oras para talakayin ang mga bagay na iyon dahil may tatlo silang malalakas na kalaban, habang nasa panganib si Professor Wulong. Tinanong ni Ming-Hi si Luyi kung dapat ba silang tumulong. Sinabi ni Luyi kay Ming-Hi na tapos na ang kanyang misyon, at ang natitira na lang ay siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Ipinagkatiwala niya kay Ming-Hi ang kaligtasan ni Lu Chen, at sinabing kahit ano ang mangyari, kailangang alagaan niya ito ng mabuti. Pinaalalahanan ni Lu Chen si Luyi na dapat nilang iligtas si Professor Wulong ng magkasama. Pinagalitan siya ni Luyi. Sinabi nito na masyado niyang iniisip na siya ang bayani na makapagliligtas sa sangkatauhan mula sa panganib. Itinuro niya na ang kakaibang lalaki ay nasa White Swan rank at madali nitong mapapatay si Lu Chen. Ngunit nagpumilit pa rin si Lu Chen, sinabing dahil sa sitwasyon, dapat nilang subukan ang pakikipaglaban. Biglang hinawakan ni Ming-Hi ang braso ni Lu Chen. Sinabi nito na tama si Luyi, na ang pakikipaglaban sa kakaibang lalaki at sa kanyang mga tauhan ay tila paghahanap ng kamatayan. Sinabi niya na ang dapat nilang unahin ay ang kanilang kaligtasan bago ang lahat. Ayaw pa rin sanang tumigil ni Lu Chen, ngunit natigilan siya nang sabihin ni Luyi na dapat nilang tandaan na ang tanging misyon nila ay ang mabuhay. Sinabi ni Luyi na hindi nila kailangang alalahanin ang tungkol kay Professor Wulong o sa mga parasitic calamities. Gusto niyang maunawaan nila na kailangan nilang mabuhay, anuman ang mangyari. Matapos sabihin ang nais niyang sabihin, agad na umalis si Luyi. Napalingon si Ming-Hi nang marinig niyang may sumisigaw ng pangalan ni Zhu Shu. Sinabi ni Zhu Shu kay Qin Yu na pumunta sa ikalimang palapag at simulan ang mga proseso para makatakas mula roon. Binigay niya kay Qin Yu ang access card. Sa pag-asang may first aid kit sa helicopter, nagtanong si Qin Yu kay Zhu Shu kung maaari pa itong maghintay, pero alam ni Zhu Shu na wala na siyang sapat na oras. Binalaan na lang niya si Qin Yu na huwag magtitiwala kan inuman.
Napagtanto ni Minghi na posibleng dumaan din si Zhao sa ganitong sitwasyon. Muling tinawag ni Qinyu ang pangalan ni Zhu Shu, ngunit wala na si Zhu Shu, binawian na siya ng buhay. Huminto sa pagdadalamati si Qinyu at tinanong si Minghi kung ano ang susunod nilang gagawin. Hinayaan niyang si Minghi ang magdesisyon kung pupunta ba sila kay Professor Wulong o sa helicopter sa ikalimang palapag upang tumakas mula roon. Nang magdesisyon si Minghi na umalis na sila, agad silang nagtungo sa ikalimang palapag kasama ang iba pang nakaligtas. Ilang sandali pa, nakarating sina Minghi at ang kanyang grupo sa ikalimang palapag nang walang naging problema. Habang iniisip nila kung bakit may mga shield pa ang helicopter, biglang inanunsyo ng sistema na hindi na kailangang e-pilot ang helicopter at nakatakda na ang destinasyon nito. Sinabi rin ng sistema na dapat nang pumunta ang lahat ng tauhan sa helicopter sa loob ng 15 minuto, dahil aalis ito sa loob ng 15 minuto. Hiningi ni Minghi ang access card kay Qinyu, at pagkatapos matanggap ito, isinwipe niya ito sa card swipe machine. Nang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, bumukas ang pinto ng shield. Agad na pumasok sina Qinyu at Lu Chen sa shield. Sinabi ni Qinyu na marahil may impormasyon at sample ng mga calamity sa helicopter at iyon ang nais ni Zhu Shu na mapanatiling ligtas. Napansin ni Lu Chen na ginagamit ni Minghi ang makina, kaya't tinanong niya ito kung bakit hindi ito sama-sama. Bigla na lang nagsara ang pinto ng shield. Tumakbo si Lu Chen papunta sa pintuan habang sinasabihan si Minghi na buksan ito. Hindi pinansin ni Minghi sina Lu Chen at Qinyu, sa halip ay hinarap niya ang mga nakaligtas at hinarangan ang kanilang daanan. Nagalit ang mga nakaligtas, at sinabi ng isa sa kanila na kung gusto ni Minghi na magpakabayani, dapat ginawa na lang niya ito mag-isa at hindi na sila pinigilan sa pagtakas. Nakiusap sina Lu Chen at Qinyu kay Minghi na huwag gumawa ng isang bagay na ikapapahamak nila, sinabing dapat nilang iwanan ang lugar na iyon ng magkakasama. Sinabi ni Minghi sa dalawa na kahit gusto rin niyang umalis kasama sila, hindi ito posible dahil sa sitwasyon. Tinanong ni Lu Chen kung bakit, at ipinaliwanag ni Minghi na hindi siya maaaring magtiwala sa iba maliban sa kanilang dalawa. Matapos sabihin iyon, inamin ng isang lalaki na siya ang chief ng Astronomy Observation Team. Sinabi ng lalaki kay Minghi na ang mga tulad niyang superhuman ay dapat silang protektahan at tulungan silang makaalis sa lugar na iyon. Isa pang nakaligtas ang nagtanong kay Minghi kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang magdesisyon kung sino ang pwedeng umalis o manatili. Malamig na sinabi ni Minghi na ang kanyang desisyon ay batay sa kanyang pagsusuri sa sitwasyon at sa kanyang kamao. Sinabi ng isang nakaligtas na nababaliw na si Minghi at na siya ay isang tunay na traidor ng sangkatauhan. Nagulat si Minghi sa sinabi ng lalaki. Tinanong niya ito kung sino ang nagsabing isa siyang traidor. Nagkunwaring inosente ang lalaki. Ipinaliwanag ni Minghi na ang astronomy team ay matagal nang na-isolate mula sa mundo, at kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa nangyari sa kanya. Nang magtanong ang lalaki ng agresibo kung pinaghihinalaan ba siya ni Minghi, tahimik lang itong sinabihan ni Minghi na alam niya kung ano ang tunay na pagkatao ng lalaki. Itinikom ni Minghi ang kanyang kamao, at biglang sinuntok ang lalaki ng napakalakas. Bumagsak ang lalaki sa pader at ito'y nabasag. Nanlaki ang mata ng ibang nakaligtas at nagsimulang pagdudahan si Minghi. Iniisip nila kung isa rin ba itong halimaw. Nang hamupa ang alikabok, nakita nilang nakahandusay ang lalaki, tila patay o nawala ng malay. Huminga ng malalim si Minghi, at sinigawan ang mga nakaligtas, sinasabing tingnan nila kung tao ba talaga ang lalaking sinuntok niya. Lumapit ang mga nakaligtas sa lalaki at nakita nilang nagsisimulang magkalamat ang kanyang balat. Nang makita nila kung ano ang lumalabas mula sa balat nito, hindi napigilan ng mga nakaligtas na mapasigaw. Ang parasitic beast, na nakapaloob sa katawan ng lalaki, ay nagsalita. Sinasabing hindi siya makapaniwalang nanatiling mapagbantay si Minghi. Inamin ng halimaw na plano niyang maghintay na makalipad ang helicopter bago magsimula ng massacre. Sinabi nito na ang makita ang mga taong gumagalaw sa paligid niya, lalo na't mag-isa lamang siya, ay napakahirap pigilan ang kanyang kagutuman. Ayon sa parasitic beast, labis na siyang nagugutom kaya't hindi na siya makapaghintay pa.